Hello mga mi, samahan niyo na naman nga ako sa aking bahay ganap. Pinagtatanggal ko na nga pala yung mga picture sa taas mga mi dahil puro alikabok na. Habang nakaupo nga ako kanina nagkakape mga mi ay nakita ko nga yung mga picture namin na ang pangit na tignan dahil sa alikabok. Kaya naman pagkatapos ko mag-almusal ay nasikaso ko na nga agad tong gagawin ko. Pinupunasan ko na nga rin tong mga picture ni Carly dahil napuno na ng alikabok. Ang bala ko lang talaga sana ay pupunasan ko lang kaso ang pangit na nga tignan dahil hiwa-hiwalay na. Kaya naman isa-isa ko nang pinagtatanggal para mapunasan na rin ng maayos. Medyo matagal na rin pala sa amin itong mga picture na to dahil sanggol pa nga lang si Carly ay pinagawa ko na to. Bali kalendar nga pala itong pinagdidikitan ko ng mga picture. Pinupunasan ko na rin pala ng maayos mga mi dahil kabilaan nga yung alikabok. Pagkatapos ko naman punasan mga mi ay ikakabit ko na nga isa-isa to. Bali yung papel pala na maliit ay nilagay ko siya sa likod ng picture parang maganda nga tignan. At yung scotch tape nga lang pala yung pinagdidikit ko dito mga mi dahil wala nga akong glue. At yung nakatago nga na picture namin na Diyosawa ko mga mi ay kinabit ko na rin dyan. Pagkatapos ko naman idikit lahat ng picture ay pinagbabalik ko na nga dito sa taas tong mga to. After naman nun ay pinagpupunasan ko na nga rin tong mga nandito sa may dingding dahil pinagsusulatan nga yan ng anak ko. Tatanggalin ko na rin pala tong bedsheet sa may sofa namin mga mi dahil nanggigitata na. Bali ang gagawin ko nga ay papalitan ko na siya ng bedsheet. Dalawang bedsheet lang naman yan pinagsasalit-salitan ko dyan mga mi. At ibinalik ko na rin pala tong sapin sa sofa pati tong mga unan. At pagkatapos ko naman sa may sofa mga mi ito at lumabas na nga ako at pinag-aalis ko na tong mga kaldero. Dahil may balak nga ako dito sa platuhan naming malaki. Paano ba naman kasi kanina habang nag-aalmusal nga ako mga mi ay nagtitingin-tingin nga ako sa Shopee ng lagayan ng mga damit. Kasi nakita nyo naman yung mga damit ko ay nasa basket ko nga lang nilalagay at wala nga malagyan. Tapos nung naka-order na nga ako mga mi ay nakatingin ako dito sa may labas namin at bigla ko nga naisip tong platuhan namin ay hindi na nagagamit. Pwede nga to gamitin na lagayan ng damit mga mi dahil saktong-sakto lang din naman yung mga damit ko dito. Ang kaso nga lang talaga ay napakadumi nga netong platuhan na to. Kaya naman inumpisahan ko na nga agad ang paglilinis dito. Kapag nga talaga may naisip akong gawin mga mi ay napakasipag ko nga talaga agad. Bali inalis ko na nga pala to isang patungan mga mi dahil nabali na nga yun kaya okay lang. At nagulat pa nga ako kung ano nga yung kumalabog sa likod ng platuhan. Kala ko naman ay ahas na. Sobrang dumi nga naman ng platuhan na to mga mi lalo na nga yung sa likuran niya dahil ilang buwan na nga rin to dito nasa labas. Alam nyo mga mi hanggat may paraan tayo na hindi tayo makapagasto ng pera ay gawin na natin. Ayoko rin kasi gumasto ng malaki mga mi dahil magbe-birthday na nga yung Junakis ko. Medyo mahal nga rin pala yung damitan na in-order ko mga mi kaya naman kinancel ko agad nung naisip kong pwede pala tong platuhan. Kesa naman magastusan ako ay ginawan ko na nga lang ng paraan. Medyo nakakapagod nga talaga tong ginagawa ko mga mi dahil sobrang dumi nga naman talaga ng platuhan na to at puro lupa. Pero dahil ginusto ko to ay tatapusin ko nga to. Dito nga talaga ako nahirapan sa loob dahil ang hirap nga i-brush. Itinayo ko na nga siya dahil yung sa may likuran at sa may gilid naman yung babrushin ko. Yung mga mancha pala dyan sa may patungan mga mi ay hindi na nga talaga natatanggal yan. At tignan nyo naman talaga yung itsura ko. Napaka-haggard nga naman. Pagkatapos ko ang linisin yung platuhan mga mi ay nagwalis na ako dito dahil ang daming plastic. Sa inyo din ba mga mi maraming plastic? Charis! Inaayos ko na rin pala tong pwesto ng mga gamit dito sa labas mga mi dahil nagkalat na nga. Pinatulo ko nga muna yung platuhan sa labas mga mi tapos nag-asikaso na muna ako dito sa loob. Ano ba naman kasi ay nag-asikaso nga agad ako sa labas na hindi ko pa naliligpit tong higaan namin. Inilabas ko na rin pala tong mga bag ko mga mi dahil naisip ko ipapamigay ko na nga yung hindi ko mga nagagamit. Ang hilig ko nga kasi talaga magtabi ng mga gamit kahit hindi ko naman gaano ginagamit. At hindi nga rin ako mahilig magtapon ng mga gamit mga mi dahil alam ko naman na mapapakinabangan pa. Kaya naman ang ginagawa ko sa tuwing ayaw ko na sa isang bagay ay binapamigay ko na nga lang sa kapitbahay. Pati nga itong mga short ko mga mi ay hinalungkat ko na para maibigay ko na rin yung ayaw ko na. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na ako naghalungkat ng mga damit at pinamigay. Ganun nga kasi talaga yung ginagawa ko mga mi, naghahalungkat ako ng mga damit tapos kapag ayaw ko na ay ibibigay ko na sa kapitbahay. Tignan nyo naman nga kung gano'n na nga kalinis tong
tong platuhan na to. Masarap nga naman talaga sa pakiramdam sa tuwing nakakatapos tayo ng isang gawain. Inalis ko na rin pala yung mga laruan ni Akerly mga mi dahil dyan ko nga ipipesto yung damitan ko. Pinunasan ko na nga siya ng maayos mga mi para siguradong hindi na siya basa. Pagkatapos ko nga ilagay lahat ng damit ko mga mi ay tinanggal ko na rin sa sampayan tong mga sinampay ko. Bali isinabay ko na nga pala siya sa mga ginagawa ko para isang gawain na nga lang. At tinupi ko na nga pala sila lahat mga mi pagkatapos ko iligpit yung mga hanger. At pagkatapos ko namang tupiin ay pinaglalagay ko na nga sa mga jura box. At pagkatapos ko nga ilagay lahat sa mga lagayan mga mi, itong anak ko naman nakita ko gustong ipagkasya yung katawan niya. Bali dito ko na nga nilagay lahat ng laruan ni Akerly mga mi para nga mailabas ko na tong lagayan niya. Para nga iwas kalat na rin at iwas sikip sa bahay. Kung nakikita nyo nga mga mi ay ang dami naming gamit tapos ang liit lang ng bahay namin. Bali itong mga pinaglalagay ko dito sa may box mga mi ay galing nga pala yan sa ilalim ng lamesa. At dahil may bakante pa nga dyan at kasyang-kasya nga naman dyan ay dyan ko na nga lang pinaglalagay. Bali itong pinupunasan ko nga pala mga mi ay mga alcohol at yung iba ay itinapon ko na dahil mga wala ng laman. Punong-puno nga yung pink na yan ng mga alcohol at pabango kaso tinapon ko na nga yung iba dahil ayoko nang makalat. Bali dito nga pala galing yung mga yun mga mi at nilipat ko nga lang doon. At dahil di naman magagamit tong basket mga mi, dyan ko na nga lang nilagay yung mga tuwalya at bedsheet. Mga malinis nga yun mga mi, ang kaso ay wala nga mapaglagyan kaya sa basket ko na nilagay. At binalik ko na rin pala tong kutsyon namin mga mi dahil nakahara nga dyan sa pagwawalisan ko. At dahil wala na dito sa ilalim yung mga kaldero mga mi, winalisan ko na nga. At ito namang mga labahe na ilalagay ko na nga sa labahan. Itinapon ko na rin pala yung ibang toys ni Akerly pati yung mga alcohol. At ito na nga pala ang itsura ng bahay namin ngayon mga mi. Talaga namang gandang-ganda na naman ako sa ayos ng bahay namin ngayon. Dahil sa wakas nga ay nakapag-general cleaning na naman ako. O siya mga mi, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Pa-like, comment, and share na rin mga mi. Bye!